Dito tayo tapos na yung in-explain ko yung iba't ibang notation para sa 4-bar linkage. Tama ka na? Tapos ang sabi ko na tayo parang sample problem. Yes po, sir. Ayan, sige, thank you. Ayan. So, proceed tayo sa sample problem. So, let me read the question. So, in a 4-bar linkage, O2A is the driver link and it is 3 inches long, while O4B is the follower link and it is 6 inches long. The connecting rod AB transfers the motion from the driver to the follower and it is 8 inches long. The distance between O2 and O4 is 7 inches and O2 is on the left of O4. At pala bagong sentence na lang yan. Sige, ayusin ko na lang. Tapos, and then point B is located above the O2 O4 line. Then for the angle of link number 2 of 60 degrees, find A, the transmission angle, and B, the value of angle for link number 4. So dalawang ano nga yan, dalawang method na gagamitin. So isang graphical at isang analytical method. So pakita ko muna una yung graphical method. At katulad sabi ko, kailangan maliwanag kasi sa graphical method yung scale. So kaya ang unang edit na gagawin natin ay i-declare na natin yung scale dito. Pag kasi hindi declared yung scale, kaya ang bahala sa scale. Pero para may guide na muna kayo kung anong gagamitin scale, so i-declare na natin siya muna dito. So yung scale na gagamitin, no, dahil nga ito ay displacement analysis, so dapat ay lagi may KS. May KS. Sabihin yan, dinedeclare yung scale na gagamitin para sa displacement analysis. Then ang anong scale, so una ay kung anong unit na gagamitin sa papel, which is in terms of inches, kaya 1 inches. Then equal din sa measurement na dito, yung actual na measurement. So yung actual na measurement ay itong mga to naman ay kasya naman sa papel, kaya 1 inches din. So may salita ay exactly the same yung measurement doon sa mechanism at yung sa papel. Kaya 1:1. Ginawa lang natin specific na yung 1 inch sa papel ay 1 inch din doon sa actual na mechanism. So yun na, yun ang dagdag lang ng ano. Kumbaga kung ang point ko dito, kung pinrint nyo to, yun ang unang idadagdag natin para maliwanag yung scale. Kung hindi man siya nga nakalagay dito, scale, kayo ang bahala sa scale, then isasama nyo siya dito sa inyong solution. But for the meantime, given naman siya. So, ano sunod? Hindi, ano to problem. So, ang gagawin lagi sa problem ay ililista ang given. So, kahit anong problem, pag graphical or analytical method, lagi magsisimula ang solution sa paglilista ng given. Tapos make sure lang na properly labeled, hindi pwedeng nakalista lang yung nakalista. Kailangan maliwanag kung ano yung nililista. Hindi pwedeng walang lista ha. Sa may sataik, kailangan laging may label na hindi pwedeng walang label. Kaya na, mahirap pag walang label. Kaya kailangan laging may label. Tapos, ang ililista sa given ay yung lahat ng length ng individual link na nakalista dito. So, ito, starting with O2A, which is, ito, 3 inches. And then O4B, which is 6 inches. And then, itong AB, na ang haba ay 8. AB, na ang haba ay 8 inches. And then, yung distance between O2 O4, pwede nang natin gawin yung endpoints na rin since siya ay ground. Na parang ganito, O2 O4. Pwede gawin na natin yan. So, O2 O4 is 7. So, ang kulong ko na lang dito ay dapat ay declared na yung O2 O4 is horizontal para lang maliwanag. Horizontal line. Pero, okay naman na yan.
Ay, yung pa pala, yung last. Yung last ay yung angle na to, na 60 degrees. Kasama din yung sa given. Angle for link number 2, 60 degrees. So, we need to find A, anong A? Transmission angle, and then B, yung theta 4. So, again, transmission angle, and then B, theta 4. And then yung solution, edi yun yung drawing. Yung buong drawing mo ngayon dito, yan, yung buong drawing nyo dito, yun ngayon yung solution. Ang gagawin niya sa drawing ay ito, ay yun. Baliktad pala, no? Basta ko nung i-drawing dito, ay ito, tapos yun. Okay? Tapos, kung pinrint nyo nga ito, ay kung napansin niya, meron tayo ditong O2. Ayan, may O2. May guide na ang pagsisimula ng O2. Ngayon, kung wala ito, kung wala yan at hindi indicated, it means that this O2 can be located anywhere sa papel. Sa meseta kayong bahala kung saan nyo pipesto yung O2. Just make sure lang na yung drawing ay nasa loob pa rin ng papel. Hindi pwedeng ang drawing ay tumalon sa papel, hindi rin pwede magtuktong ng kaparasong papel para lang ma-extend dito. So, bawal magtuktong, bawal ding lumakdaw ang drawing. Okay. Kaya make sure na yung drawing ay kasya dun sa buong papel. Or kaya nga may ganito ay para make sure na tama yung pesto ng mechanism. So, ayan. Basta may pagsisimula na. Yung, alam na nga natin yung O2. Ano pa rin ang gagawin na? O di kahit simulan natin sa ground. So punta muna tayo sa ground. Ito yung da, pero dito. Punta tayo sa description ng ground. So distance between O2 and O4, at katulad sabi ko, hindi lang nga na-express dito, pero yung O2 at O4 ay horizontal line. Pero ang pinakamahalaga dyan ay ito. Ang sabi dito is yung O2 is on the left of O4. Anong gamitin natin itong lapis, ang O2, at ang ballpen ang O4. So ito yung O4. Pagtapatin muna natin, at sabi nga dito ay O2 is on the left of O4. So itong O2, itong lapis, ay dapat ay nasa left. Nandito. Again, O2 is on the left of O4. So gawin ang gagawin natin dito. So sabihin kung ito yung O2, dapat nandito yung O4 at ang layo nga ng O2 at O4 is 7 inches. So yun ang gagawin natin ngayon. At bago kayo zoom out, so yun nga rin ang purpose kaya medyo nilak ko yung pinaka-cross. Kasi yun na rin yung gagamitin nating guide para makapag-horizontal tayo. Yan. Kung tutusin niya, pwede nga tuldok lang yan, pero yan, ako na nag-provide ng mahabang linya para may guide tayo para sa horizontal. Para makapag-horizontal tayo ng ayos. So habang kinukuha ko yung gamit ko, nasundan lahat ng yan. Ayan, nawala ako. Hello? Yes po, sir. Nasundan. Ayan, nasundan. Sige, thank you. So, nasan ako? Lapis, pambura, protractor. Protractor syempre para sa angle. Tapos saka na muna yung iba. Ayun nga no, yun nga, gawin natin guide yung cross na yung ginawa kong yun as paggawa ng horizontal line. Tapos, habaan na rin natin. Ano lang nga tatandaan habang ginagawa ko yung line, ay dapat ay as accurate as possible yung gawa ng drawing. Hindi pwedeng basta lang makalinya. Kasi ito, katulad nito, habang bago ko burahin. So kung napansin nyo, o kung di man, ayan, konti lang naman pero the place kasi ng, baka, yan. So konting-konti lang, the place lang, konting-konti lang yung linyang gawa ko. Nakadepende nga kasi sa accuracy ng drawing ang magiging sagot. Kaya ayusin ko lang.
Siguro sa susunod dapat ay meron na 'tong guide na horizontal. I-sync ko ulit. Alam ko na. Nakaupo kasi ako. Yun na ha. Hindi mo na ako aalis, antay ha. Okay, pwede mag-park. Parking ko. Naputol pa. Naman. Yun nga. Sala nga ng kaunting-kaunti lang. Ayan. Huh? Sala ng kaunting-kaunti. Pag tinignan ninyo yung basto nung kita ba? Ayan, oh. Kita niyo yung dasto nung ruler kanina sa bago. So, ang laki dahil siya nasa malayong-malayong part na. Yung ano. Kaya nga dapat ay maayos. Okay? So, ayan na. Okay na to. So, ang sunod ay yun nga sinabi ko, no, nandito yung O2, nandito yung O4. At ang layo nga ng O2 sa O4 ay 7 inches. Sukat tayo ngayon dito. 7 inches. Again ha, make sure na hindi lang basta makasukat ha. Kailangan ay as accurate as possible yung ano. Minsan kasi ay daplis ang measurement. At ang dahilan nga kasi ay nakadepende kasi ang sagot natin sa accuracy ng gawa. Sala. Ito. 7 inches. Tulad na napansin nyo naman. 7 inches. Tapos, hindi nyo lang makita yung ginawa kong tuldok. Kaya ang gagawin ko lang ay wala ako ng perpendicular na line para at least makita nyo. Ayan. So, para at least makita nyo. Tapos, sukatin natin ulit para sure tayo na 7 inches. At mukha namang saktong 7 inches. Ayan. Okay. So, yan na yung O2. Tapos ito ang O4. Hit ko lang ng kaunti. Puro ay dito. Ayan. So, yan yung O4. Ito yung O2. Ito yung O4. Okay. So, okay na yung ground. O di yung mga link naman na connected dito sa ground, starting with O2. Bakit O2? Kasi siya yung may angle. Ito yung theta 2, kaya nga yung link number 2. So, ito nga yung O2. Okay. So, kaya kung gagawin natin yung O2A na 3 inches. Pero bago tayo mag 3 inches, ito muna angle. Ito. So, since meron tayong horizontal line, so natin gagawin ay ayan, protractor. Kaya kumuha ko ng protractor. Then we zoom. Tapos, ayan nga pala, bako dumiretso. Baka kasi yung iba ay ganito mag-protractor, malian ha. Ito yung horizontal line, baka ganito. Mali yan, dapat ang horizontal line ay nakatapat dun sa zero. Hindi man sa inyo, pero may nakakita pa rin ako ng ano ha. Again ha, hindi naman kayo yun ha, pero may nakita pa rin akong ganun gumamit ng protractor. So mali yan. Ayan, so dapat yung horizontal line ay katapat na yung zero. So kinapos lang ako dito, pero sana ay na-extend ko siya dito para mahaba-haba yung guide ko. Pero, ayan, dito ko tinapat. Tapos ang ginawa kong sunod ay, kita niyo may butas yung zero yan. Tapos may horizontal line. So, make sure ko lang na um, yung linya ay nasa gitna ng zero. Make sure ko lang na yun, nasa gitna ng zero yung linya horizontal. Tapos yun nga, kaya nga cross ito.
para nakakatapat ng cross, lalo na yung sa 90 degrees. Then after that ay measure tayo ng 60. Again, galing nga dito yun na positive x-axis, 60 degrees. So, 60 degrees. Ayan. So, ayan yung 60 degrees. Tuldok lang. Tapos ang sunod ay gagawa na tayo ng 3 inches para dun sa O2A. O2A. So, ito nga yung ano ha. Tapos make sure lang na yung 0 ay katapat nung gitna nung cross. Kaya nga cross na yung pinakita ko dyan. Para kita yung gitna nung cross. So, sabi nga nila yan, no? Measure twice, at once. Ibig sabihin ay magtagal na kayo sa pagme-measure, wag lang sa pag-uulit. Kasi pag nagkamali ka at maraming kailangang ulitin, eh mas matagal kasi ang kukuling mo oras para mag-ulit. Kaya nga, sana kasi, yun o, mataas. Kung ma-pinpoint, ito. Ayan. Ito yung isa, hanggang 3. Last check, bago natin guhitan. Then 3. Okay? Then 3. Ayan. Okay, so yan yung O2A. Mamaya ko na lilibelan. But again, ito yung O2A. Oops, sorry, baliktad. Okay pa? Nasusunod pa sa ginawa natin ito? Nasusundan? Yes po, sir. Sige, thank you. So yan nga yung O2A. Ito nga yung ating angle. Hindi, mamaya na. Bluetootin muna natin. So basta ito muna yung ating angle ng link number 2. Ano. From dito, papunta ka doon na 60 degrees. So sa minutes na yung given natin dito, yung tatlo dyan ay na-drawing na natin. Na-drawing na natin O2A, na-drawing na natin itong O2O4, at na-drawing na natin itong angle for link number 2. So ang kulang na lang dyan ay itong dalawang ito, itong O4B at itong AB. No, sisimulan natin dito sa O4B, ito nga yung O4, tapos B. Tapos take note, ang sabi dyan ay, ito, ang point B is located above the line O2O4. So ito yung line O2O4 at nasa ibabaw yung B. Hindi nasa ilalim po. Baga ano ang measurement niya? 6 inches. So 6 inches hindi nakagaroon eh. Kasi ito yung O4 na nandito sa baba, yung 6 inches. Hindi ganyan na. Sabi nga eh, nasa ibabaw. So kung ito yung O, no, O nga ng O4, let's say 6 inches, ang problema lang natin ay, hindi natin alam kung saan titigil yung 6. Kung dito ba? Dito? Dito? O baka dito? Hindi natin alam. Ang alam lang natin, ang layo niya from O4 ay 6. Basta yun muna sa ngayon. Basta ang layo ng O4B ay 6 inches. Check natin kasi yung isa, baka may yung isa ay masasagot. Ito naman ang sunod. Ang AB ay 8. So ito nga yung A, wala pa nga lang label. A. Yung A. Tapos, ang layo ay 8 inches. So alam ang layo, pero yung pwesto niya ay hindi natin alam kung saan. Kung siya ba ay nandito, dito, baka nandun pa sa taas, baka nakabaliktad pang ganyan. Basta ang sure lang tayo, ito, hanggang doon ay 8 inches. So, problema na. Alam natin yung mga length, pero di natin alam kung paano pagduduktongin. So, paano ngayon yun? Ang gagawin ngayon ay,
Ito na muna. Sisimulan natin sa O4B na ang length niya nga ay 6 inches. So, ang gawin ay kukuha tayo ng compass. At susukat tayo ngayon ng 6 inches. So, 6 inches ay dito na lang. At nakita ko mas successful ako dito. Ito. Kasi kailangan kasi ay accurate as possible nga na yung 6 inches. So, kaya ang gagawin ko ay sukat na ako dito or pwedeng sa ibang papel. Pero dito na, dahil may straight line na to. Sure lang na ano. So, kung napansin nyo, tinatapat ko yung linya ng O4 sa 6 inches. Kasi ito yung 0. 6 inches ito. Ang taas lang, mali yan. Pa ako ng kaunti. So, itusok pwede. So, kapos. So, ng kaunti. Tusok. Ayan. Tumama na. Ito. Ayan. So, ayan yung 6 inches. Hindi lang kita, pero may tuldok akong ginawa doon. Ang purpose ng tuldok ay doon ako susukat ng compass. So, tuldok dito. So, yung pointed, syempre. Tapos, sukat na pa rin. Kasabang sinusukat ng ganyan ay minimake sure ko na tatama siya dun sa sinulat kong tuldok na yun. Lagpas. Problema paglagpas sa yun, naurong are. Ayoko na. Tama na. Para tayo hindi magtagal, labas ko lang ang aking mas maganda-gandang kompas. O, kompas, susukat ng 6 inches. Gagawin ko ay tat, yung tusok, kompas, pas, ah, yan. Tapos, fine tuning, palayo, yan. Yan. Yan na. Tapos, okay naman. Sukat ko dito, trial number 1. Tapos, bakit? Sala. Ito. Sala na. Ito yung sala. Pakita ko na habang ano pa. So, kung napansin nyo, ayan o, the place. Ito yung sinasabi kong the place. So, kung napansin nyo, no, yun yung 0, pero ayun o, lumapis lang ng kaunting-kaunti. So, kailangan ko lang siyang ipod ng kaunting-kaunti lang. Yan. Kaya nga ako kumuha ng adjustable na compass nang hindi tumagal sa pag-a-adjust. At baka alas 7 na ako yung nagko-compass pa rin. Ang gagawin ko nga lang ay ilalayo ko lang ng kaunting-kaunti lang. Kaunting-kaunti. Kaunti ay papalapit. Yan. Tapos, try natin ulit. Tapos, sukat. Ayan, pwede na. Ayan. Ito yung sasabi kong pwede na. So, kung kanina ay the place, ngayon, tumama na to sa linya. Ayan na. Kita nyo na, tumama sa linya. Kanina ay, kumbaga nasa baba ng kaunting-kaunti lang. Ngayon ay, ayun na. Nasa gitna na. Kaya hindi pwedeng ano ha. Kailangan na accurate as possible nga ang ano, ang measurement. Tapos, burin ko lang ito. Para lang malinis ang gawa ko. Tapos, ang purpose kaya tayo nag-compass is to show yung paggalaw ng point B dito sa point O4, no? Kumbaga O4B.
o for B, dahil hindi nga natin alam kung saan, o di pakita natin yung paggalaw ng B mula dito hanggang dito. So lahat ng point na, lahat ng, hindi, yung linyang ito, na ginawa ko using yung 6 inches na to, ng compass, yan yung nagre-represent sa lahat ng movement ng point B habang umiikot sa OPA. Kumbaga sabihin sa tayo, lahat yan ay point B. Hindi lang natin alam kung alin dyan yung final na pwesto ng point B. Pero lahat ng yan ay point B. Kaya ngayon, para saan ngayon yan? Ayan naman ay para naman doon sa AB. Yan, para naman sa AB. Ang sabi ay 8 inches. Ang problema lang kasi dyan sa 8 inches na yan ay hindi na kasi kasya yan ng compass. Ito nga na. Ito kasi yung tinatawag na 6 inches sa compass. Kaya siya ay 6 inches sa compass hindi dahil ng length, pero malapit na rin naman sa length. Yung capacity kasi niyan, pag binuko nyo, ay hanggang 6 inches lang. So yung 8 inches ay ano ba, dyan na maabot? Kaya yung iba, mayroon pa silang attachment dito na paganyan para lang umabot or humaba yung abot ng compass. Pero dahil ito lang ang meron, o di hanggang ano lang to. Kumbaga ang maayos na maayos ay hanggang 6 inches lang. Anything beyond that ay, ayun nga, dahil nung angle nung tusok ay masyado nang naka-slant ng ganito. So kumbaga pag itinusok mo, dumudulas na siya. Kaysa sa 6A, at least nakaganon. Ito, tusok mo. Ayan, kumbaga. Ito nakaganon pa pag 6 inches, pero pag naka 8 na ay masyado na siyang mababa yung slope na. Kaya nga ito ay 6 inches. Hindi dahil nung length ha, pero malapit na rin dahil almost 6 inches. Pero yung abot niya na comfortable pang gamitin ay hanggang 6 inches. Mukhang yun na nga lang ay kahirap kasing igalaw, lalo na't gabuhok lang yung kailangan kong i-move. Kaya naglabas lang ako ng mas controlled na compass. Ay, okay pa ba? Nasusundan? Susundan ang ginagawa natin ito? Saan ang lapis? Yes po, Sundan pa. sir. Sige, thank you. Saan lapis? Pala. So, ang gagawin naman natin sunod ay AB. So, ito nga yung A. Katulad sabi ko, somewhere dito yung B. Kaya ang gagawin natin ngayon, dahil hindi kaya ng compass, o diretsyong ruler. Ito, ang A. Ito ang A. Tapos susukat tayo dito ng 8 inches para sa B. Sana. Sina. Tapos tapat natin dito. Pwede yung pala kita na. Kumana, zoom in ko. Para at least para pixelize yung internet na. Para at least ikita niya yung ginagawa ko. Yan. So again, yun nga, make sure ko na tama yung zero. Doon siya sa dulo ng auto A. Huwag lang papakadami ng tusok kasi mawala na yung ginawa na yung initial na tusok. So make sure yun. Tapos kung napansin nyo yung 8 dito, hindi ko tinatapat na ganyan. Medyo binababa ko ng kaunti dahil nung thickness ng dulo ng lapis. Ayan. Kumbaga, ayan. Para pag tinusok mong ganyan, sakto siya. Ayan. Dahil may thickness pa yung dulo ng lapis. Tapos, double check. Baka gumalaw. Ayan nga, gumalaw. Ng kaunti lang. Nung inipot ko yung 8 kanina. Ayan. So, gumalaw. Pero hindi na yung lalayo dito. Ayan. Check. Check. Ayan. Mukhang okay na. Mukhang okay na. Pwede na natin sa pagdoktor. Ayan. So, yan yung AB. Dahil nandito yung linyang yan, ibig sabihin, nandyan yung point ng B, kaya pwede nga natin gawin yung O for B.
Ayan, kasi yan. So, O for B ay ito. O for B. For B. Ayan. So, O for B. So, yun nga yung itsura ng ating mechanism ng 4-bar linkage. Okay? So, na-drawing na natin, pero hindi pa tapos. Na-drawing lang natin in terms ng measurement. Ang gagawin nga dyan ay dadagdagan pa natin yung details. Huwag kakalimutan ang joint letter at link number. So, joint letter muna. Ito nga yung A. Lakihan ko na lang. Ito yung A. O, hindi nga itim ang ganun ha. Kasi nga ang mahalaga dyan ay yung intersection niya. Kaya hindi natin iniitiman yung intersection ng gata ganyan. Ayan yung ang ano lang sa intersection ng dalawang linya. So, yun yung B. May label na tayo ng opor. At ito na sabi ko, joint letter. Ito nga yung 2. Link number 2. Ito yung link number 3. Ito yung link number 4. At ang sunod ay yung indicator ng ground. Hindi ng purpose, kaya kami ganito na rin. Pagkagawa ng ground, pakita ko na rin. Hindi ko mabungga madamat sa inyo kung paano gumawa ng ground. Ang problema kasi dito sa Outlook, ito ay nakaprint. No? Kaya kapag nag-overlap na ganito ay wala tayong magagawa. Overlap talaga. Ayan, ito sabi ko. Pero indicator lang naman kasi ito ng ground. So, syempre, huwag kakalimutan yung hash. Hatch. Hatch ng para sa ground. Huwag kakalimutan. Tapos yan. Ay gagawin din natin dito sa opor. Okay naman. Dapat kasi tatama siya. Yeah. Check natin kung tumama sa gitna. Minsan kasi dapis din ng ano. Mukhang okay naman. Tumama naman sa gitna. Minsan kasi idaplis. Okay naman. Okay naman. Yung point na to. Okay din naman. Yung point na ito. Mukhang okay naman. Kasi pag daplis, edi uh, inaccurate ng kaunti. Gawa natin. Ay, di nga pala. Napakita nga pala ang draw natin yung kabila. Wala namang measurement yan. Eh. Basta may mukhang ano na, mukhang ground. Ah, ginagandahan ko lang sa mga salita. Para at least kung gagayanin ninyo, di maayos-ayos naman yung ginagayanan ninyo. Ayan. So yun nga yung ground. At kaya ako nilagay ng ground kasi nga yung link number 1. F1 dito. So na pa. Ang kulang na lang natin ay yung mga indicated na angle. Kasi kompleto na, no? Link number, joint letter, at naman ng joint, itong B, yung auto opor, yung 1, 2, 3, 4. Ang last ay yung given na angle for link number 2, which is theta 2. Hindi ko lang idinikit yung symbol ng angle para hindi lang malito. Kumbaga ito yung mismong A, auto A, at ito hindi ka doktor, pero gusto na ngayon na yung doon. So, ganun din dito. Ito nga ang transmission angle. Ito, yung gamma. At ito, ang theta 4. Ayan. So, yun yung kailangan lahat na. Okay kaya? Nasundan? Nasundan? Yes No po, sir. questions on it? Ayan. Sige, thank you.
Tago na. Kakalawagi. Hindi na. Joke lang. Eh, so yan na nga yung ating 4-bar linkage. No, ang sunod, edi diretso na tayo. No, dahil na-drawing na natin siya to scale, ang gagawin na nga lang kapag graphical ay literal na susukatin ito, susukatin ito. Di syempre, ang sukat natin ay protractor. Protractor. Tapos ang gagawin ko lang ay susundin ko lang yung para ng pag-measure starting with the connecting rod counterclockwise papuntang output link. At usually naman kasi ay naka zero ang starting ng angle, di ba? Ito yung zero. Wala pa ganyan. Ang measurement natin. Antayan. Charge. Naka-charge naman. Wala ko na wala ang charge. Ito. Okay. So, ito ng line na to, yun yung magiging zero. Tapos yung corner na yun, yun yung corner na yun. So, again, make sure na yung corner na yun ay yung gitnang yun. Yun. Tapos ito ay tatapat ko ngayon dito. Reset. Para maigitna ko lang yung ano. Tapos, gitna yun. Igigitna ko rin yung linyang yun sa zero. Yan. Okay na. Tapos, sunod ay, yan, babasahin na natin. Ay, sorry. Mali ang turo ko yan. Ito. Tinuro ko ang screen. Ayan, babasahin na natin yan. Ito. Ayan. At pag ganyan, ay ititreat natin siya as normal na number na nagra-round off at ang round off natin ko ng scale dito. So dahil ito ay hanggang 1 degree lang, so i-round off natin siya hanggang 1 degree. Hindi na natin lalagyan ng decimal kasi yung decimal naman yun hindi na naman natin kita. Kaya round off na natin to the nearest. Ito nga ang scale na to ay for every 1 degree o the nearest na 1 degree. Kaya ito ay kung nga parang normal na pag-round off ng number. So dahil ito ay malapit dun sa ano to? Ilan to? So 40 na. O 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9. Yan, 9. Di pala, nadalo. Hindi basta. 9. So, pwede natin sabihin ito ay 49. Dahil malapit siya sa 9. Yun yan, yung typical na pag-round off. So, dahil malapit siya sa 9, malapit sa 9. Okay na ha? 49. For example lang ay pag saktong-saktong gitna, ay di 0.5. O di katang 0.5 ay plus 1. So, kaya hindi 49 pa din. Pero pag ganito, ayan. So, kita nyo naman nakabig siya dito sa 8 kumpara sa 9, kaya yan ay magiging 48. Yun nga, parang normal na pag-round off lang. So, kung saan tumama, at kung gitnang-gitna at tingin natin yung gitnang-gitna, katulad niyan, edi plus 1 na. Pero pag yung katulad kanina yan, kahit hindi pa siya katapat na ganyan, yan kasi yung katapat. Pag lumapit na ganyan at mukhang malapit na siya sa 9, edi 49. Okay? So, ang sagot nga natin dito ay ang gamma ay equal sa 49 degrees. So, kakalimutan ng degree kasi yung degree niyan ay unit din. At tapos, isabay ko na rin yung value ng theta 4. So, ang theta 4 nga ay ito. Yun yung number 4 na. Ay ito, ayan. So, yan yung 4. Hindi pa lang masyadong zoom in. Zoom out ko lang ng saglit. Ayan. Tapos, yun nga, kaya nga cross yun. Kasi nga yung cross na itatapat ko din eh. Zoom out ko pa ng kaunti para kita nyo yung protractor. Ayan. Make sure nga na yung horizontal line ngayon ay nasa 0. Tapos kaya nga gumawa ako ng cross doon para katapat niya yung 90 degrees.
Ayan. So, make sure nakatapat yung vertical. So, ito, bukang tabingi lang ng kaunting-kaunti lang. Yan, gumitna na. Kabila, kaunti lang din. Kaunting pataas. Yan, mukhang gitna na. Gitna, gitna, gitna. Mukhang okay na lahat. So, ang sunod naman ay, eto, basahin naman natin ito. Ayan. So, 70, dahil galing dito na. So, galing dito. So, pag ganyan. So, 70. Tapos ito ay N. So, malapit na sa, 2. So, ito ay 72. Ayan, 72. So, therefore, ang angle for link number 4 ay 72. Ay 72 degrees. Ayan. Tapos, yun na yung sagot. E di, yan ang sagot. O, di box na yan. Yan. So, yan ang sagot na. Okay? O kung gusto ko ng screenshot, eh dito. Ganyan. Pag gusto ko ng screenshot, di ayan. Tapos habang kinukuha ng screenshot ay kung may tanong, or kung wala ay pakisabi na lang kapag nakuha ng screenshot. Sir, okay na po. Okay na, sige. Okay. O pag less than 4 degrees, 4 degrees, 4 decimal place, hindi na kailangan, dagdagan ng 0. Katulad nito, hindi naman kailangan 49.000, hindi na. Ano ba? So, dapat ay ito. Kompleto naman, meron ito, meron ito, meron ito. Okay naman ah. ABC, ABC, AB, auto opor, 1, 2, 3, 4. Okay na, kompleto na. Okay? So, yan nga yung graphical method. So, isa na naman natin itong analytical. Ah, Ulitin ko ha, ang kulang-kulang dito, kung pinrint nyo ito, no, at sinasabayan nyo ako mag-drawing, ang kulang-kulang dito ay itong scale na to ha. Sa susunod ay dadagdag ko na yan para lang maliwanag ang scale. Mas papaltak ko muna to ng analytical. Ito naman ang analytical method. Same problem, analytical method. Tapos nga, ang analytical na method na gagamitin nga natin ay trigonometry. Trigonometry. Ginibin ko lang example nga yung vector, pati yung complex number. Pero ang gagamitin talaga natin ay trigo. Okay? Tapos, dahil nga ito yung problem, the same, napalitan nga lang dito sa use analytical method. Okay? Dahil problem pa rin, huwag kakalimutan maglista ng given. So, given tayo. Given nga yung lahat ng link, ipaglilista ninyo, pati yung kanyang corresponding length. So, ito nga ay 3 inches. Ito nga ay 6 inches. Sunod ay AB ay 8 inches long. Then distance nga O2O4, gawin na natin O2O4 ay 7 inches. Then yung angle for link number 2 is 60 degrees. So pinapahanap nga yung transmission angle which is gamma. And then letter B, yung angle for link number 4.
Aha. Hindi, katulad din kanina, kailangan ay magduktong-duktongin muna natin 'tong mga 'to, para alam natin kung paano natin sosolbahin yung problem. So pagduduktong-duktongin, ngayon assuming muna na hindi natin alam na ganito itsura ha, especially ito, na 'pag ganito ito, kunyari hindi natin alam. Ay ito pala, ah, pero susundin pa rin natin lahat ng magkaka-connect dito. Sabihin yung A na 'to connected sa A, yung B ay connected pa rin sa B and so on. Nasaan yung B? Ito nga pala yung B. So yung ground muna, auto-offer. Tapos pagdating dito sa analytical, kahit hindi nga muna, o nga, kahit hindi is to scale, no? Kahit hindi siya scale. Tapos, yan na. I-clear ko na lang para naman yan, no? Basta i-clear ko na to para ito yung auto A. Ito, yun yan, no? Kanina kasi nakaganto ito. Pero kunyari hindi natin alam, basta ganito muna ito. Ito yung O4B. O4B. Tapos ito yung AB. 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 Kumbaga nga, hindi kailangang sakto-sakto. Kasi hindi naman natin alam kung ano itsura. Ang basta mahalaga lang, masunod yung yung sinabi niya dito, for example nga yung ito, yung nandito yung kaduktong kasi O2 is on the left of O4, pati yung B is located sa ibabaw ng O2 O4 na line. So, kailangan masunod pa rin yan. Ito nga yung O2 O4, O2 O4, so ito yung A, B, ito yung 1, 2, hindi, ground na rin. O, ang ground kahit ganyan, pwede na yan. Ginandahan ko lang dun sa sa problem kanina, pero pwedeng ganyan, sa may indicator lang ng ground. Mahalaga kasi yung indicator ng ground, tapos link number, ito ang 1, ito yung 2, ito yung 3, yung 4, at yung angle. Angle for theta 2, transmission angle na hinahanap, at ito nga ang ating angle for link number po. Angle for link number po. Ako bang kulang? Palagay kayo wala na? Ulitin ko ulit ha, bago ako diretso. Kunyari nga hindi natin alam na ganito itsura nito. Kasi dito sa graphical, ganito dapat siya, kumbaga pa ganito. Dahil wala pa naman tayong idea na ito yung pa ganito, di basta yung B ay nasa taas pa rin ng auto O4. Tapos yung auto nga ay on the left of O4. Tapos ito yung pa ganito, 60 degrees. So, yan. Quick drill. Nagmamadali, late kayo. Yan na. Anyway, baka maya-maya may may intermission number. Ah, at baka matagal akong at may earthquake drill. But anyway, so tuloy natin. So ito nga katulad sabi ko, hindi natin alam yung saktong drawing, pero ang alam natin nga ay yung B ay nataas nga, reset. So, kumunik yung ano. But anyway, so, di natin alam yung sakto yung drawing, pero ang mahalaga ito yung B ay nasa taas nga ng O2 O4, kasi yung O2 ay nasa left ng O4, ito yung A. Iniklihan ko lang para mapakitang maikli yung O2 A kumpara sa iba. Pero kung napansin nyo napahaba nga yung O2 O4, pero okay lang kahit hindi nga to scale. O di yan na nga kaya nga din drawing ay para ma-analyze natin yung drawing na yan.
Pero ano pa rin ang gagawin, no? Ang gagamitin nga natin ay trigonometry. At ang kailangan nga sa trigonometry ay trigon, triangle. Trigonometry ay triangle. So, kailangan natin ng triangle. So, paano tayo gagawa ngayon ng triangle? Paano tayo, kung pagduduktongin natin itong O2 at yung B, yung O2 at yung B, pagduduktongin natin ganyan. So, kung napansin nyo, meron tayo ditong triangle at may triangle tayo dito sa taas na. Ito, triangle, triangle. Ay, pwede yan. Kaso, ang problema ay naputol yung kailangan nating yan, putol, sa hati sa gitna. Hindi pala putol. Nahati na lang sa gitna. Yan, nahati sa gitna. O dalawa. O basta nahati. Nahati yung ating gustong kunin na transmission angle. Tapos nahati rin yung given na theta 2. Hindi naman natin alam kung gaano kalaki ito. Hindi rin natin alam kung gaano kalaki yung angle na yun. Kaya instead na pag ganyan na connection, edi paganta naman yung kabila naman. So, ang gagawin na natin ay pagduduktongin naman natin itong O4 at yung A. Ayan. Tapos, ang gamit ko yung lapis to indicate na hindi siya link hindi siya link na nagduduktong sa A papunta sa O4. Kung pwede ay broken line siya para ma-distinguish siya sa ibang link, but for now, lapis na muna. Para ito ay iba nga dito. So may salita hindi siya link. Ito ay literal na linya lang na nagduduktong doon sa O4 at sa A. At kaya nga nilagyan naman ng linya, adi ayan. Kita nyo ngayon yung dalawang triangle. Ito yung unang triangle. Ito yung padalawang triangle. Ito yung unang triangle. Ito yung padalawang triangle. At kailangan nga natin ng triangle para sa trigonometry. O di may triangle tayo, dalawa. So paano pa rin sasolvein? Paano pa rin sasolvein? No? So, ito muna. Ito muna ang transmission angle. So dito sa transmission angle, ito ay nasa pagitan ng dalawang side. Side triangle na. Side na sinasabi ko yung side ng triangle. Alam kong ito yung link pero ngayon muna ito ay treated as triangle. Dito sa triangle na to, yung side nakatabi niya ay ito, which is AB. Ako muna ha, basta dito yung measurement na para hindi na lang ako pabalik-balik na ganun. Basta binabasa ko sa siya dun sa taas. So again, ito yung side ng AB, which is ang length niya nga ay 8 pala, 8 inches. At yung 6 inches ay itong O4B. Ayun na ba yun? Ayun na yata. Time. Time. Iwan ko muna to ha. Iwan ko muna kaya ha. Walang aalis ha. Narinig ako? Yes po, sir. Sige.
Ayan. Hello, check mic. Narinig kaya ako? Yes po, sir. Ayan, sige. Thank you. At salamat sa pag-aantay. Panisya at may earthquake drill. Kailangan siguro ay 15 minutes din, ano? But anyway, continue tayo. Ako to lang sabi ko nga, ay ang gagamitin nga nating method sa analytical method ay trigonometry. So kaya nga gagawa tayo ng triangle which is ito ng ano. So kaya nga natin pinagduktong itong O at A para nga ulit meron tayong dalawang set ng triangle. Tapos ulitin ko lang, kamo na nga ha, antay. Para hindi ako mual. Antay ha. Ayan, okay na. So, ang kaya nga pinagduktong itong O at A para nga magkaroon tayo ng dalawang set ng triangle. Tapos ito, ulit na isa pang ulit na. Gusto ko lang maging malinaw na ito nga ay hindi natin tatawaging O for A kahit may linya. Kasi pag sinabi nating O for A, ay magkaduktong yung O for A. No, wala tayong i-declare na O for A. No, basta ito ay linya lang. No, yan ang imaginary na line na kung saan para nga tayo magkaroon ng triangle. So punta nga tayo sa ating analysis. So, gusto nga natin kunin yung gamma na yung gamma ay nandito sa triangle na to. Tapos pag inanalyze natin yung triangle na ito, ang may value tayo ay itong side na ito na AB na 8 inches at yung kabilang side niya ay O for B na 6 inches. So 8 inches plus 6 inches. Tapos ito nga yung kailangan natin. So para makumpleto yung triangle in terms ng side, so kailangan makuha din natin ito. So para nga mapangalanan na yan, ay pangalanan natin siyang letter Z. Para siya may pangalan na hindi O for A. Yan. So papangalanan ko tong Z. So again, gusto natin kasi makompleto yung sides ng triangle. Meron nga tayo nitong value, may value nito. So, sabi sa ita, kailangan natin din makuha ito. Kaso dito sa triangle na to, kulang nga nitong angle na to at ito rin na hinahanap. So, dalawa ko baga ang hinahanap dito. So, sa madalit salita ay mamayayaan, punta muna tayo dito sa kabilang ito, sa triangle na to. Kasi dito sa triangle na to, ito, maliit na to, ito nga ay may value na 60 degrees. Then, yung side na to ay O2A na may value na 3 inches. Kasi itong side din naman nito ay O2, O4 na may value ng 7. So yun, so pwede to kasi yan, may dalawang side tapos ito ay mayroon ng value or given na. So makukuha natin to ngayong patatlong side na to at pag tinignan natin yung kung ang given, again, ang given ay merong dalawang side at doon sa dalawang side na yon ay merong angle sa pagitan at ang tawag dito ay included angle. No, included kasi siya ay nasa pagitan ng dalawa. Included angle, include. Ulitin ko ulit, pag mayroon tayong dalawang side na given sa triangle at given din yung tinatawag na included angle, ang pwede natin gamitin ay yung tinatawag na cosine law. So, yan kasi ang requirement ng cosine law. Again, ang requirement kasi ng cosine law ay dalawang side and then mayroong angle in between those two sides ng tawag nga dito ay included angle. So, paano ngayon yung cosine law? So, walang sasauluhin ha. Nakabase lang tayo doon sa construction ng triangle. So, kung minsan naulo kayo dati, ay di okay lang. Pero, ang point ko dito, hindi niyo kailangan sauluhin yung equation na ABC, ABC, ABC. Hindi na. Ang gagawin na lang natin, ititingnan natin yung mismong construction
ng triangle at mula doon tayo gagawa ng equation. So, magsisimula tayo. Bago magsimula, nasusundan pa ang sinasabi ko? Yes po, sir. Ayan, thank you. So, simulan natin na. So, sisimulan natin doon sa side na directly opposite nitong included angle. Kaya nga mahalaga itong included angle na to. Kasi nga yung opposite side, which is yung Z, yung opposite, literal na opposite. Ito kasi ay kada-is at kada-is. Or adjacent. So, itong dalawang ito adjacent. So, kaya yung opposite, directly opposite ay ito. So, again, yung side na directly opposite ng included angle, yan yung nasa kabilang side ng cosine law, which is Z, tapos E square. Tapos wala siyang kasama. Isa lang talaga yan. Ulitin ko ulit, yung side na directly opposite ng included angle, yan yung nasa kabilang side ng cosine law. Then sunod, yung katabi, yan naman yung kasunod dito sa pagkatapos ng equals ay yung katabi. Pili na lang kayo kung sinong mauna. Ito ang muna ang gawin ko. So, O2A. Huwag kakalimutan ito ay naka-square. Tapos ganoon din yung kabila, which is O2, O4, pero naka-plus. So, O2, O4, tapos ito rin ay naka-square. So, square, sum ng square ng magkakatabi noong included angle. Again, it doesn't matter kung mauna yung O2, O4 at mahuli yung O2A. So, resulta kahit magkapaligtad, plus naman kasi, kaya wala akong problema. Tapos sunod, may kasunod pa yan. Ang sunod ay minus 2 times nung product nung dalawang ito. Hindi na square, product lang nito at nito. So kaya meron tayong O2A at O2, O4. Then ang last ay cosine nung included angle. So cosine included angle which is theta 2. At ayan, so kung napansin nyo, wala tayong kinabisadang ABC, ABC, ABC. Ang equation natin ito ay nakabase lang doon sa ating drawing. Bago ko magdiretso na sundan kung para nabuo yung cosine law. Yes po. Ayan, sige, thank you. Ayan, so yun nga yung cosine law. Ayan. Again, ulit-ulit, hindi nyo kailangan sa uluhin. Anong titingnan lang ay yung construction ng triangle. Again, ang mahalaga lagi ay yung angle sa pagitan ng dalawang side. Yung kasi ang mahalaga lagi sa cosine law. At yung laging hinahanap sa cosine law, ha? Ulitin ko, ang hinahanap lagi sa cosine law ay meron kang dalawang side. Tapos sa dalawang side na yun ay meron kang angle sa pagitan. So, ayan na nga na. So, yan yung ating equation. Then, ang sunod ay analyze natin na itong mga to, itong O2A at yung O2O4 ay pare-pares may value, kasama din itong theta 2. So, sa maling salita, ito nga yung kailangan natin na Z. So, therefore, substitute na. Huwag lang kakalimutan na i-apply yung square root nitong Z ito kasi siya ay naka-square. So, therefore, yung Z ay equal sa square root, tapos substitute. O2A nga ay nandito sa taas, basta nandito sa taas, ha? Nandito sa taas. Ang O2A ay 3. Tapos ang O2O4 ay 7. O2, O4 ay 7 inches. So dito, sinulat ko lang yung unit. Yan, yung unang yan, sinulat ko yung unit. Pero, pag nagsa-substitute, may option kayo na mag-substitute ng unit or hindi. Option. So, pwedeng may unit, pwedeng wala pag sinubstitute sa equation. Okay, na lang ginawa ko para maalala niyo na pwedeng mag-substitute ng unit, pwedeng hindi. Nagsasubstitute tayo ng unit para masundan kung anong nangyari sa unit. Yun ang talaga yan. Kaya naglalagay kasama ng unit ay para masundan kung anong nangyari sa unit. Pero kung kaya namang sundan, edi okay lang. Kahit totoo nito. Walang unit. Okay? So, sadyang ginanyan ko, ha. Again, ito ay reminder lang na pwedeng may unit, pwedeng walang unit yung sinubstitute. Sa sinubstitute, value. Tapos, cosine ng CCTVs. Yan. Tapos, calculate na.
I-enter lang natin to sa Calculus. So, huwag kakalimutan yung square root. So, square root ng 3 squared. 3 squared plus 7 squared minus 2 times 3 times 7. Tapos meron pa tayong cosine ng 60. So, i-equal ko muna. Take note sa Calculus na merong mode para sa trigonometric function. So, pag merong laging involved na trigonometric function, i-check lagi yung mode dun sa taas na yan. Calculus. Oh. Ayan yan, ayan. Kung napansin nyo, may letter D sa taas na, it means that degree mode. At ang ibig sabihin din nun, ay itong cosine na to, again ha, ang gusto ko lang sabihin, itong ding ito, ang affected niya lang ay lahat ng trigonometric function, itong tatlong ito, yung sine, cosine, at tangent. The rest ay hindi siya apektado. Ang apektado lang dito sa mode na to ay kapag kayo gumagamit ng sine, cosine. So ano ba ito? Sa degree. So ang nangyayari ay cosine 60, tapos ano ito? Degree. Since ito ay 60 degree, so dapat ito yan. Okay? So 60 degree. So yung sabihin na. Kasi mayroon pang isa pang mode. So shift mode yan, shift mode. Tapos ito yung isa pang mode which is radians. Yan. So yung sabihin naman nun ay cosine 60 radians. So tinitreat niya tong 60 as ito nasa taas na to radians. At kapag ito yung radians, tingnan niyo yung valueng ito, mag-iiba ngayon siya pag napalitan niya. Mag-iiba. Okay? So ang gusto ko lang sabihin, pag gumagamit ng Calculus, i-double check lagi na. Lalo na pag plus minus, walang problema yan. Hindi problema ito sa plus minus. So problema lang ito kapag may involved na trigonometric function. So make sure na kung ano ito, ano ito, ano nga ito, yun ay ito, degrees. Ayun, nakasulat pa nga ang degree. So dapat yun ay degree, so sabihin na dapat ito ay 60 degree. Okay, nasundan? Sinabi kong yun. Yes po. Ayan. Thank you. Pwede na yan. So, tapos sunod, ang gagawin ay isusulat ng kompleto. Ito. Hindi puputulin. Hindi rin dot dot dot. 2, 7, 6, 2, 5, 3. At ang unit nga ay, syempre yung unit nga, alam natin ito ay pare-pares inches, kaya ito ay inches. So yun yung sagot para sa Z. So alam na natin yung length nitong Z nga. Okay? Sunod. Ang sunod niya ay dahil may value na tayo ng Z, kaya nga tayo pupunta dito kasi nga kulang yung side dito sa taas na ta. Kulang yung side dito sa triangle na nasa taas na ta. So since nakuha na natin yung value ng Z, so dito sa triangle na sa taas ay kompleto na kasi nga alam natin to, at ito. At kaya nga natin kinumpleto yung tatlong side kasi nga yun ang kailangan ng cosine law. So ang kailangan lagi ng cosine law ay maliwanag yung sides. Yung sides ang mahalaga sa cosine law. Then ang sunod dyan ay yung angle in between the two sides. Because yun nga yung meron tayo. Sige nga ulit na. Merong angle between two sides. Tapos merong side na opposite ng angle na yan. O di susundan lang natin ulit yung sinabi ko kanina. So una ay yung side na opposite ng angle na to. Which is Z pa rin. At yung Z yan ay naka-squared. Let's see. Squared. Then equals doon sa ito nga ang kailangan niya ay yung katabi ng angle na ito. So ito at ito. So simulan ko sa AB. At sundan ko nung O4 B. No? Tapos minus dong 2 times nung dalawang yan. So AB at O4B. Tapos cosine nung
included angle. So ito nga included angle na gamma. So ito ay gamma. So yan yung equation natin. Yung equation. Sunod. Ang sunod ay pag tinignan natin tong equation natin ito, wala lapis ko yun. Ah, Pag tinignan natin yung equation na to, so may value tayo ng z, which is itong nasa taas na to, may value ng AB o 4B, wala tayong value nito, gamma. Yan. Kaya ang gagawin natin ngayon dito ay re-rearrange natin yung equation para makuha natin yung value ng gamma. At ang ibig sabihin din nito, hindi rin pwede mag-shift solve. Na, pakita nyo isa-isa kung paano nyo nakuha itong gamang ito. Again, walang shift solve na mangyayari. Kailangan maging maliwanag kung paano nakuha yung gamma. Algebra lang, algebra, lipat-lipat. So ang gagawin nga ay ito nga kailangan natin kunan ng value. So kaya yan, ililipat na natin sa kabila. Total yan naman ay negative. Kaya nga nilipat sa kabila ay para mawala yung negative. So pag itinawid nga ng equal sign from negative, magiging positive. So 2AB o 4B cosine gamma. At kung napansin niyo pala na bago magdire-diretso, hindi muna natin nilagyan ng value. Later na. So ayusin muna natin yung equation. Pag naayos yung equation, saka natin lagyan ng value. At katulad nitong z, yung z kasi medyo mahaba-habang sulatin, kaya mas madaling sulatin yung z kaysa yung value niya. Kaya yan niya muna ganyan yan. Kaya kung napansin nyo, hindi ko pinaglalagyan ng value, later na lang. Lalagyan natin ng value yan. So yan yun na. Cosine gamma. Sunod ay, so nilipat na natin ito. Nung inilipat ito, natira itong dalawang ito. So natira kayong AB squared plus O4B squared. May kulang pa. Ang kulang ay ito. Since ito ay may value, so dapat kasama siya ng may value which is yung AB at yung O4B. May value nga ito. So pag samasamahin at pag nga ito ay tumalwid na ng equal sign from positive magiging negative na siya. So magiging negative Z squared. O di yan na. Lipat-lipat lang. Ito lumipat kaya naging positive. Ito lumipat kaya naging negative. Pero ang kailangan nga natin ay yung cosine na yan. Kaya yung katabi niya dito ay i-cross multiply natin. Pupunta ngayon sa ilalim. So magkakaroon ng cosine gamma is equals to AB squared plus O4B squared minus Z squared all over. Itong nasa unahan na to na 2 times AB times O4B. Then ang kailangan nga natin na yung gamma. So ang last step ay applying yung inverse ng cosine. Hindi pala inverse. Baka malito pala na. Pag kasi sinabing inverse ng cosine ay 1 over cosine. Kung ano man to, kunyari theta. Yan kasi pag sinabing inverse, yung literal na reciprocal, hindi kasi yan yan. Hindi yan ang kailangan natin. Kaya tatawagin natin siyang arc cosine. So, apply arc cosine both sides, kaya matitira yung gamma na equal sa arc cosine. Lagay ko nang alam dito. Arc cosine, yan. Arc cosine, noong lahat ng ito. Minus Z squared over 2 AB o 4B. At yun na. So dahil kompleto na yung ating equation, we can now substitute. Ang AB nga ay, nabasa nandun sa taas yung value. Nandun sa taas. AB ay 8. Squared. 8 squared. Ang O4B ay 6. Ang Z ay mahaba. Ito. Kompleto. Hindi pa putulin. Walang dot ang gagawin. Hindi rin siya ilalagay sa letter. As in, kokopyahin ng kopyang-kopya ng buo. Yan. Yan. Okay? Hindi puputulin, walang dot. Hindi rin siya ilalagay sa letter. Tapos lalagay dito letter. Bawal ang shortcut sa mga salita. At nalilimutan na kasi ang basic kapag nagsha-shortcut. Plus 8
Tapos 6, asa yan. Tapos para maliwanag din na, hindi rin pwedeng tumalon mula dito, papunta dito, dito. So, di pwedeng tumalon nang hindi pinapakita ito at ito. Nasusundan pa ating solution? Nasusundan pa? Yes po, sir. Ayan, sige, thank you. Ayan. So, pakita ko lang yung ginawa ko. Yung kaninang value ng Z, inilagay ko sa letter A. Ayan. So, para lang maalala ko nasa letter A, ang pwede kong gawin ay, yan, sulat ako dito ng maliit. Pero kung meron kayong mas magandang idea, o di okay lang. Basta at purpose lang ito ay hindi i-declare dito, kundi ipaalala lang kung anong letter nakalagay yung sa calculator. Ayan. Kaya nga maliit lang no, na paalala na siya ay nasa letter A. Para dito yun, letter A. Para din nga, mamaya pag nakita niyo sa calculator may letter A dahil nga yung Z. So arc cosine ng 8 squared plus 6 squared minus A squared tapos divided by ng 2 ng 8 at ng 6. Ayan. So yan yung sagot natin para sa gamma. 48.985500. Kasi ito nga ay, hindi, ano to eh, arc cosine. So arc cosine, konong mode na nandoon. At yun ay degree mode. So ito ay degree. Yan. So yun yung sagot. Tapos, ito pa lang ay sagot dito sa equation na to. Hindi agad puputulin ha. Ipakita mo na yung sagot. Ulitin ko ha, hindi agad puputulin. Ipakita mo na yung kompletong sagot. Tapos ngayon, ipapakita ngayon yung kanyang final answer. Ang final answer nga ay saka puputulin yan sa 4 decimal place. So 4 decimal place sa 55 dahil 50. So 55. Huwag kakalimutan ng unit, huwag kakalimutan mag-box ng final answer. At para maliwanag nga na, ulitin ko, ito ay answer lang, ito ang final answer. So hindi pwedeng diretso dito, pakita ang answer, then final answer. Ayan. Okay ba? Nasusundan? Susundan ang solution natin? Apo, sir. Ayan, sige, thank you. Tapos, para hindi sayang, didiretso na ako ha. Hindi, I mean oras. Para abot tayo sa 5. Okay? So, diretso ko na muna ha. So, ang sunod ay yung theta 4. So, itong theta 4, kung napansin nyo, siya ay nasa labas ng mga triangle. Ito nga ulit ang triangle. Ito, at ito. At nandito nga yung theta 4. Ang problema kasi, yung angle kasi, basta yung sa triangle, ang angle na laging involved ay yung mga nasa loob, hindi yung nasa labas. Okay? Kaya sa may salita, hindi siya katulad nitong gamma na directly natin makukuha. Hindi natin siya directly makukuha. So, may dadaan na tayong iba. So, para makuha yung theta 4, kunin muna natin yung mga angle na katabi niya, which is ito at ito. Ito yung katabi niya. So, kung bakit ito ay magiging maliwanag, mamaya. But for now, ang kailangan natin na itong angle na to at itong angle na to. Tapos, ang angle ay usually nire-represent ng Greek letter. Hindi ng capital letter, lagi siyang Greek letter. So, ito ay gamma, ito ay theta. So, ang alam natin ni alpha at beta. Alpha, beta. Alpha at beta. Isa-isahin muna natin. Alpha muna, alpha. Tapos nga itong triangle natin, kompleto nga yung sides na dahil may Z, which is ito, may Z, may O2O4, at may O2A. Okay? Sa misalita, pwede pa rin tayong gumamit dito ng cosine law kasi mayroon namang angle na nasa pagitan niya ng dalawang side. So kung gagamit ng cosine law, walang problema. Pero para lang maiba, dahil nag-cosine law na ako dito, di gamit naman tayo ng ibang law, which is sine law. Sa sine law naman, ang kailangan ay meron kang more than one na angle, which is meron na nga tayo ito at ito. Ito at ito. Para lang kaya hindi tayo nakapag-sine law nung una kasi kulang tayo ng angle. Isa lang yung angle na meron tayo. Ang gusto naman ng sine law ay maraming angle. Ang gusto ng cosine law ay maraming sides. Maraming given na sides.
Ang gusto naman ng sine law ay maraming angle. Kaya, yan, may dalawang angle. So, therefore, makapag sine law tayo. So, dahil lang kailangan natin itong alpha, so doon natin sumulan, which is sine alpha. Tapos, divided by nung side na directly opposite ng angle na yon, which is O to A. So, ito ay sine alpha divided by O to A. Tapos, equal sa, kung ano pang isang given na angle, which is ito, theta 2. So, ito ay magiging sine ng theta 2 divided by nung side ulit na opposite nung theta 2, which is yung z. So, ito ay z. At since katulad kanina, angle ang kailangan, so dito ay angle na alpha. So, hindi nga pwedeng dumiretso, isa-isahin kung paano nakarating doon. So, unang gagawin ay i-cross multiply yung O to A sa kabila. So, magkakaroon ng O to A over Z na nakamultiply nga sa sine theta 2. Then, sunod ay mag-a-apply ng arc sine sa magkabilang side para makuha yung alpha is equals to arc sine ng ilagay ko sa square bracket arc sine ng O to A over Z tapos sine theta 2 na ang alpha ay equal nga sa sine inverse ng O to A which is 3. Ando yung Z muna. Mahaba kasi yung Z. So ito nga yung C. Kokopyahin niya ng kopyang-kopya. Hindi puputulin, hindi gagawing 4 decimal place. Kompleto pa din. 276253. O kahit nga walang unit, walang problema. Kasi ito nga ay 3 para sa O to A, tapos dito ay may sine ng 60 degrees. Square bracket nga parang ginamit. Square bracket. So makukuha natin yung alpha. Ito nga yung nasa letter A. So kaya makakita kayo ng 3 divided by A. Tapos times sine ng 60. Ayan. So ayan ang sagot. So 25, 28, 499, 605. Ito nga ay degrees. So ayan yung para sa alpha. At ganyan din nagagawin natin din sa beta. Pero syempre, iba ng kombinasyon dahil itong gamma ang may angle tayo. So, ang beta, ang gusto natin kunin, kasi unahin natin, ang opposite niya nga ay itong side na to, which is AB. Sunod ay yung angle. Dapat kung angle ito, angle din yon. Hindi pwede magkabaliktad ha. Kung angle ito, dapat angle din ito. So ito ay sine ng gamma. Para maliwanag yung gamma na to ay nilagay ko sa letter X. Ayan, yung letter X. Para mamaya ay, and letter X, yan, letter X. Para mamaya ay letter X. Ito. Tapos, ang opposite niyan ay itong Z. So, ito ay Z. As katulad kanina, sin beta AB over Z sin gamma. Tapos, beta ay equal sa arc sine ng AB over Z sin gamma. And then, we substitute. Abot pa ba? Abot pa. Ang AB ay 8. Ang muna, yung Z pala muna. Yung Z ay mahaba. 6.08276253. At ang ay 8. Tapos sine ng kompleto din ito. Hindi ito ha. Hindi ito ang gagamitin, kundi yung kompleto pa rin. 48, 98550033. Tapos close natin. So beta. Para lang di kayo malito ay sulatan ko lang to ng linya. Para lang di kayo malito sa text. So beta ay equal sa, again, ito ay x. Ito lang sabi ko, tapos ito ay a. So arc sine ng 8 divided by a times sine ng x. Ayan. So yan ang sagot. So 82.91745034. Ito nga ay in degrees. And then sunod ay, ayan na, analyze na natin kasi may value na tayo ng alpha at ng beta. At kaya nga alpha at beta ang kinuha natin, itong dalawang ito. Kasi kung napansin nyo, nung pinagtabi-tabi natin yung alpha, beta at yung
theta 4. Pinagtabi-tabi, naka-form siya ng isang diretsyong linya or yung 180 degrees. Sa may salita, ang sum ng alpha, beta, at yung theta 4 ay 180 degrees. Ang kailangan nga natin ay itong theta 4. So therefore, theta 4 ay equal sa 180 degrees minus alpha minus beta. Tapos, substitute natin. 180 minus 25, 28, 499, 06. Hindi, ito lang, kinokopya ko ito. Kinokopya ko yan. So ito, 82.91745035. So, theta 4. Ito ay nasa letter E. Mali ako. Nasa letter B pala. Nasa letter B. Ito ay nilagay ko sa letter B. Kasi ito ay nilagay ko sa letter C. Ito ay B, ito ay C. Pasensya kung nagmamadali ha, para umabot ako sa 5. So, 180 minus ng B minus ng C. Ayan. Again, ito yung B, ito yung C. So, ayan. So, ang sagot ay 71.79.755.361 degrees. Again, magkakalimutan yon at yon ay pare-parehas yung unit. Kaya wag kakalimutan yon, lalo na pag angle. Hindi pwedeng wala yan. Kasi nga yan ang pinaka-unit. Yan yung kumbaga inches. Yan, yung inches kung sagot ay length. So wag kakalimutan yon. Tapos ang final answer ay round up lagi sa 4 decimal place. So 79. So ito ay 55 na. Kaya yun ay magiging 76 degrees. Box. Our final answer. Okay. Ayan, kasya ba? Okay ang kasya. Again, kung gustong kunan na screenshot, di ayan. Pakisabi lang kapag nakuha na ng screenshot. Okay na po, sir. Okay na rin. Sige, thank you. Tapos, gusto ko nga siya i-compare dun sa ginawa nating graphically, which is, ito yung nagsasabi na accurate enough yung gawa natin kasi kung napansin nyo na, malapit na malapit. Kung ito ay 48, okay lang, malapit pa rin naman. At katulad ng sabi ko, kung hindi ko man nabanggit, ulitin ko na lang, na ang tolerance, may tolerance yan na nakabase dito. Tapos dalawang guhit. Yung dalawang guhit ay kapag angle, edi plus minus 2 degrees. Kapag ruler na naka-mm, edi ito. So kung cm ang pinag-uusapan, edi plus minus 0.2. Kapag mm naman ay plus minus 2 mm. So basta yung guhit na pinakamalit na yun yung na pinagbabasihan. Tapos pagdating dito, sa inches ay ang isang guhit ay 1/16. So kaya plus minus 2 over 1/16. Basta dalawang guhit, consistent yan. Gawin ko na lang consistent na pare-pares na dalawang guhit. Dalawang guhit, dalawang guhit, dalawang guhit. So hanggang dalawang guhit lang. At yung dalawang guhit na yun ay nakabase lagi sa analytical. Yan. Okay, round up na rin natin kaya 49. So sabi sa pwede ka magkaroon ng error na hanggang 51 at ang pinakababa ay 47. Anything beyond that ay mali na yung solution. Ito yung 49 plus ito yung 72. Yan. So tama naman ako kasi pag ni-round up ay 72. Kaya sabihin sa yung drawing natin ito ay accurate enough na kumbaga konti lang ang error. Kasi malapit yung sagot dun sa analytical. Siya, antay mo na. Wala mo nang alis. Salamat.